Yo boys! What is up? It's your boy Jonic. Maligayang pag-break dito sa PKT. Ngayon ay pag-uusapan natin kung worth it ba ang Wi-Fi 6 this 2023. At syempre, kasama natin dito ang Asus TUF Gaming AX6000 Wi-Fi 6 router. Goods ba talaga to upgrade dito ngayon? Aalamin natin kung ano ang mga ino-offer nito at malalaman nyo kung dapat na ba kayong mag-switch. I mean mag-router, hindi mag-switch. Una, ano ba ang Wi-Fi 6? Ang Wi-Fi 6 ay tinatawag ding 802.11ax. Ito ay ang successor or kapalit ng Wi-Fi 5 na kung tawagin naman ay 802.11ac, which is ang common router na meron tayo. Imagine mo na lang na ang Wi-Fi 5 ay parang mga jeep. Reliable, gets the job done naman, pero minsan natatraffic. It's been around helping us connect to the online world, pero let's admit it, may mga times na parang gusto mo nang umangkas sa mas mabilis. Kaya nga magi-strike na naman sila eh. Joke lang. Enter Wi-Fi 6, ang bagong kid on the block. Efficient, malapit sa speed at handang magatid ng maginhawang internet experience. It provides up to 40% faster top speeds in ideal conditions thanks to 1024 QAM and OFDMA technology. More importantly, it has up to 4 times greater network capacity, meaning mas ma-handle niya ang mas maraming devices na nakakonekta ng sabay-sabay. Mas tumatagal din ang battery life ng mga devices na may support nito dahil sa target wake-up time feature nito. Pero kailangan yung device mo supported din yung Wi-Fi 6 na technology. May isang palaging tanong na, kailangan ba sobrang bilis ng internet speed or plan mo para mag-benefit ka sa Wi-Fi 6? Not exactly naman, pero oo, mas matitake advantage mo siya, lalo na kung gigabit fiber internet ang meron ka. Yayamanin. Hindi lang siya recommendable sa below 200 Mbps na internet speed kasi hindi mo masyado mananotice ang improvement nito over Wi-Fi 5 or even Wi-Fi 4. Dahil doon, hindi mo matitake advantage ang full potential ng Wi-Fi 6. Though kahit naman sa 100 Mbps internet speed, mag-benefit ka pa din dito eh. Dahil ito ay nagpo-provide ng lower latency, which is a must sa gaming. Thanks to features like adaptive QoS and higher simultaneous device capacity. Pwede mong i-enable ang adaptive QoS feature nito para ma-allocate ang bandwidth according sa type and importance ng data. Nakadepende yan sa sinet mong priority. Pwede mo rin i-enable ang game boost feature nito para ma-prioritize ang network traffic para sa mga gaming applications and i-optimize ang router settings for lower latency and higher throughput. Question: di ba 2019 pa na-release ang Wi-Fi 6 pero bakit hindi pa rin to mainstream ngayon sa Pilipinas? Syempre kasi hindi pa naman Wi-Fi 6 modem ang binibigay ng mga internet service providers sa mainstream plans nila. Usually, bago sila mag-issue ng libreng Wi-Fi 6 modem, dapat yung plan mo is nasa bandang 2,000 pesos more or less. Pero atin lang to ah. Ako nga nag-avail ng 2,999 plan sa PLDT. Yung may kasamang 3 mesh unit. Lagpas lang isang taon, hindi ko pa din nakukuha eh. Kaya buti na lang, nandito na ang Asus TUF Gaming AX6000. Dual band Wi-Fi 6 router ito na nag-offer ng fast speeds, low latency, and high capacity for gaming and general applications. Powered by a quad-core processor, 6 external antennas, and dual 2.5G ports for extremely fast wired connection. Buti pa si Globe, sila pa mismo tatawag sa'yo para i-upgrade yung Wi-Fi modem mo. Pero syempre, aalokin ka din nila para mag-upgrade ng plan. Napa-upgrade nga si Jim dito sa studio eh. So ayun, bali, Wi-Fi 6 modem na din pala itong nandito sa studio, pero dalawang sungay lang ang meron ito. Pero hindi naman ibig sabihin na mas madaming antena, mas malawak na ang coverage area ng Wi-Fi mo. Ang pinaka-epekto talaga ng maraming antena ay yung mas magandang wireless performance in terms of speed, reliability, and capacity. Pag madaming tao ang gumagamit sa bahay nyo ng kung madami ka sa bahay, tapos madami kayong devices na kumukonect sa router. Dito kasi, basketball court kasi itong labas ng studio. Kaya, madaming pwedeng kumonect. Pero siguro, kaya hindi pa din mainstream ngayon ang Wi-Fi 6 router kasi may kamahalan nga ang adoption sa technology na ito.
Tapos, ang average internet speed dito sa Pilipinas, according sa Ookla, last month is 91.08 Mbps download and 90.47 Mbps upload. Which is sobrang layo sa potential ng Wi-Fi 6 routers na kayang mag-support ng internet speeds of up to 9.6 gigabits per second. Pakiramdam ko, pag dumami ng sobra ang gamer sa Pilipinas, tapos lahat ng mga gamer sobrang yayaman din, matik mainstream tong Wi-Fi 6, no? Actually, magandang investment itong ganitong advanced routers kasi kung papansinin mo lang yung development ng internet connection sa Pilipinas, nag-improve talaga siya over the years and nag-i-improve pa. What I mean is, tumataas yung speed na ino-offer nila kada plan due to competition. Tsaka mas madaming internet infrastructure investments ang Pilipinas ngayon. Overall, itong Asus Top Gaming AX6000 Wi-Fi 6 router ay isang malupit na Wi-Fi 6 router para sa mga gamers and tech enthusiasts na gustong ma-enjoy ang latest wireless technology and features. Goods rin siya for general users na may matindihang high-speed internet plan din and madaming Wi-Fi 6 devices at IoT devices. This is one of the best yet budget dual-band Wi-Fi 6 router from Asus. Actually, madami kang choices eh. Pwedeng AX3000, AX5400, AX6000, and so on. Ikaw na tumansya kung gaano kadaming devices ang ko-connect sa'yo. So, if you want more videos like this, get subscribed, enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you, and GG.